Ang kondisyon ng singsing ng kabaliwan ay tuluyan ng natupad. Itinaas ni Alan ang kanyang kaliwang kamay. Kumikislap sa kanyang daliri ang isang singsing na may kadena. Walang pag-aalinlangan, agad niyang binigkas ang susunod na mahika. Binding summon. Matatag ang kanyang tinig. Sa likod ng matinding pagkapagod, malinaw ang bahagyang ginhawang sumilay sa kanya. Sa wakas, dumating na ang sandaling matagal niyang hinihintay. Panahon na niya para umatake. Mahinahon siyang nagsalita, na para bang nagtuturo lamang ng aralin at hindi nakatayo sa harap ng isang Diyos. Ang laban-laban kay Ulcerus ay isang boss fight, turn-based at may sariling hanay ng mga patakaran. Sinumang papasok sa laban ay obligadong unawain ang mga iyon. Sa paggamit niya ng Duel of Babylon, sinadya niyang limitahan ang galaw ng Outer God, pinilit itong mapasailalim sa isang sistema kung saan hindi na ito makakakilos ng malaya. Sa tulong ng Pendant of Reincarnation sa kanyang leeg at ng Healing Potion ni Fenya, bahagya niyang nakayanin ang direktang atake ni Ulas. Ngayon na nalampasan niya ang nakamamatay na suntok. Siya naman ang aatake. Walang pag-aatubili, isinagawa niya ang susunod na limitasyon. Binding Summon. Alam niya ang activation condition ng Ring of the Mad One, ang nasa bingit ng kamatayan. At katatapos lamang niyang marating ang kondisyong iyon. Itinuon ni Alan ang kanyang tingin kay Ulas. Mahina niyang sinabi, kumpleto na ang lahat ng paghahanda. Dahil itinuturing ni Ulas na sagrado ang mga duelo, hindi ito magtatanggol o makikialam sa turn na ito. Noong laro pa lamang ito, palaging tinatanggap ni Ulas ang unang counterattack ng walang paglaban. Ang mga enhancement ay nangangailangan ng oras sa paghahanda, ngunit hindi ito kumokonsumo ng turn. Ngunit ito ay hindi na laro. Walang time limit ang realidad na nasa harap niya. Nagsimulang bumuo ng mga hand seal si Alan, bawat galaw ay eksakto at sinadya. Unang limitasyon, inalis. Kapag ang mahika ay ginamit sa lupa sa ilalim ng matinding lamig, maaari nitong baguhin ang mga batas ng mundo. Habang isa-isang nababasag ang mga restriction, lumitaw ang dalawang napakalaking mata na nagmamasid sa kanya. Isa ay pula, isa ay bughaw. Nakalutang sa isang di nakikitang espasyo. Diffraction. Nagsimulang gumapang ang kidlat mula sa kanyang mga daliri, malakas na kumakalansing. Ikalawang limitasyon. Kapag ang mahika ay ginamit sa estado na malapit sa kamatayan, maaari nitong baguhin ang mga batas ng mundo. Focus. Ang nagkalat na kidlat ay nagsama sa isang punto, nanginginig sa sobrang siksik na enerhiya. Condense. Biglang sumabog pasulong ang enerhiya na parang sinag. Tumalim ang dulo nito habang hinihiwa ang hangin. Death. Ang tatak ng dibanal ay naglabas ng makapal na itim na aura na bumalot sa kidlat. Nagbago ang atake. Naging isang halimaw. Isang sibat ng liwanag na binalot ng ganap na kadiliman. Ikatlong limitasyon, inalis. Kapag ang mahika ay ginamit laban sa isang Diyos, maaari nitong baguhin ang mga batas ng mundo. Frontline of Silence. Lumaki ang konsentradong kidlat, yumanig ang kapatagan habang sumugod ito pasulong, nag-iiwan ng mahabang bakas ng wasak na lupa. Ikaapat na limitasyon. Kapag ang mahika ay ginamit laban kay Ulcerus, ang dakilang Diyos ng mga duelo, maaari nitong baguhin ang mga batas ng mundo. Sumugod ang kidlat sa bilis na hindi mapipigilan. Pagkakita nito, ngumiti lang ng malapad si Ulcerus at ibinuka ang kanyang mga braso, na parabang tinatanggap ang mismong pagkawasak. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong arena ng tamaan ng kidlat si Ulcerus ng walang awa. Nabiyak ang lupa at nagkadurog-durog, habang makapal na usok ang umakyat patungo sa pulang-pulang langit. Sa likod ng usok, ubos na ang lahat kay Alan. Sa loob-loob niya, same time siyang nanalangin na sana ay tuluyan ng bumagsak si Ulcerus. Naniniwala siyang tumama ang kanyang atake. Kahit masira ang katawan ng isang outer god, hindi naman ito basta mawawala dahil lang naglaho ang pisikal na anyo nito. Kahit pawasakin ang puso nito, unti-unting namipis ang usok, nakatayo pa rin si Ulcerus, nakabuka ang mga braso. Pero may malaking butas sa gitna ng kanyang dibdib, parang isang walang laman na puwang na tinagos ng diretsyo. Ngumiti siya, inamin niyang malakas nga si Alan. Nang makita niyang nakatayo pa rin ang Diyos matapos ang isang atakeng ibinuhos niya ang lahat. Napatitig lang si Alan, nanginginig ang buong katawan. Nabigo ang kanyang huling tira. Ubus na ang lahat ng mana niya.
Pagkatapos, bahagyang natawa si Altares, na para bang may napagtanto. Naunawaan na niya, isinagawa ni Alan ang kalooban na iyon. Hindi inasahan ng Diyos na ang tao sa harap niya ay mayroon ng class. Napatigil si Alan, halatang nalito. Isang tanong ang pumasok sa isip niya. Ito ba ang phenomenon na hellfire? Mula sa dulo ng kanyang buhok, nagsimulang maglaho ang katawan ni Altares. Naghiwa-hiwalay ito sa maliliit na butil ng liwanag na dahan-daang lumutang sa hangin. Huling ngumisi siya at tinawag si Alan na isang marangal na tao. May malinaw na kasiyahan sa kanyang boses nang sabihin niyang, "Napakaganda ng julong ito." Hindi pa rin maintindihan ni Alan ang nangyari. Nakatayo lang siya at pinanood habang unti-unting nawawala si Altares. Halo ang pagkalito at pag-iingat sa kanyang isip. Tinitigan siya ni Altares na may malinaw na interes. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit karapat-dapat bantayan ang mga black ones at blue ones. Dahan-dahan niyang tinanggal ang sinturong nakapulupot sa kanyang baywang, tinatanggap ang pagkatalo ng walang pag-aatubili. Unti-unting umangat ang kanyang katawan patungo sa pulang langit. Habang papataas siya, inihagis niya ang sinturon kay Alan. Regalo raw iyon, kasama ang kanyang kapangyarihan. Habang unti-unting humihina ang kanyang boses, nagsalita pa siya. Si Alan ay isang taong nakaalala sa mga hand sign at hiwaga ng isang nakalimutang dakilang Diyos. Isang nilalang na balang araw ay magdadala ng kalooban ng mga Diyos sa pamamagitan lamang ng pag-alala sa kanilang pag-iral. May huli pa siyang babala. Kapag ang mga mandar-ambong ay kumawala sa kanilang mga tanikala at gumapang palabas. Kailangang banggitin ni Alan ang kanyang pangalan. Hindi ang peking titulong puno ng kasinungalingan, kundi ang kanyang tunay na pangalan. Wicked One. At doon, tuluyan nang naglaho ang nilalang na kilala bilang Wicked One. Nanatiling nakatayo si Alan sa kanyang kinatatayuan, nakatitig sa tahimik na langit. Pagkatapos, inabot niya ang bagay na inihagis sa kanya. Matapos mawala ang Outer God, naging abala ang ekspedisyon sa pagtipon sa mga nasawi, sa wakas ay maaaring makapahinga ng payapa, at sa paghahanda ng pagbabalik sa Caliburn. Hindi nagtagal, handa na ring umalis ang karwahe ni Alan Palacio mula sa Northern Territories. Sa loob ng karwahe, kinausap niya ng pribado si Fenya. Bago pa makapagtanong si Alan, si Fenya na ang unang nagtaas ng kamay at ngumiti ng malapad. Sinabi niya na si Alan ay isang second circle mage. Bahagyang umubo si Alan at itinama siya. Third circle. Napakamot ng ulo si Fenya at agad na binago ang sinabi niya. Third circle. Pagkatapos, tinanong ni Alan kung may alam ba siya tungkol sa mga terminong black ones at blue ones. Agad na umiling si Fenya sa gulat. Sa nanginginig na boses, sinabi niyang wala siyang alam tungkol sa black, blue, o anumang may kinalaman sa mga ganoong bagay. Nang makita ang pagkataranta ni Fenya, napabuntong hininga na lang ng malalim si Alan. Pero bigla, nang hindi na naghihintay ng sagot, binuksan ni Fenya ang pinto ng karwahe at dali-daling tumakbo palabas. "Salamat po sa pagpapayag na umalis." Sigaw pa niya habang nagmamadali. Napatitig lang si Alan. Hindi naman siya nagbigay ng permiso. Para sa kanya, ang pasalamatan siya sa isang bagay na hindi naman niya espesyal na ginawa ay parang ginagawa siyang kontrabidang tahimik na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Sumandal siya sa upuan at hinawakan ang mabigat pa ring ulo. Hindi pa rin siya makaalis sa iniisip tungkol sa nangyari. Nawala ang Outer God kahit malinaw na hindi niya ito tuluyang napuksa. Alam ni Alan na napakarami pang tanong na walang sagot, lalo na tungkol sa huling sinabi ng Wicked One. Dahan-daang napunta ang tingin niya sa sinturong nasa tabi niya, Belt of the Forgotten One. Ilang beses na niya itong nakita sa game. Isang accessory na makukuha lang pagkatapos talunin si Altares. Simple pero brutal ang epekto nito. Double ang attack damage ng gumagamit. Pero kapalit nito, double rin ang damage na matatanggap. Sa loob ng sinturon, may nakaukit na salita. Bearer of the Wheel, go to Kaara, the city of the ancient god. Napakunot ang noo ni Alan. Hindi niya kailanman nakita ang ganitong dagdag na linya sa game. Ibig sabihin, may kakaibang naghihintay sa kanya sa Kaara. Habang iniisip niya ang mga posibilidad, may narinig siyang mga yapak sa labas. Dumating si Deus at tinawag siya. Tulad ng dati, walang emosyon ang mukha nito. Sinabi ni Deus na ang bastos na mage ay nagpaalam kay Alan sa hindi maayos na paraan. Pagkatapos, kalmadong tinanong,
Papapatayin ko na lang po ba siya? Sobrang pantay ng tono nito na parang seryoso talaga. Nang magsimulang bunutin ni Deus ang espada niya, agad na natarante si Alan. Pinatigil niya ito kaagad. Kamakailan, pakiramdam ni Alan na parang nagiging pabigla na si Deus, parang batang masyadong mabilis magdesisyon. Sa labas ng karwahe, napalingon si Fenya. Nanindig ang balahibo niya nang maramdaman ang biglaang pagbagso ng killing intent. Lumipas ang 2 linggo, dumating ang grupo sa Kirtham, ang kabisera ng Calaburn. Opisyal na natapos ang Northern Expedition matapos iulat ni Deus ang resulta sa hari. Ibinalik din niya ng maayos ang Ring of the Mad One. Personal pang inihatid ni Deus si Alan sa harap ng kanyang tirahan. Tahimik ang hangin ng hapon habang nagpapalam si Alan. Sa isip niya, napagtanto niyang napakarami niyang natanggap na gantimpala mula sa hari ng Calaburn. Kung tutuusin, ginastos niya ang lahat para lang iligtas ang sarili niyang buhay. At ngayon, mukhang sulit na sulit ang investment na iyon. Habang iniisip pa niya ang mga nakuha niyang pakinabang, biglang nagsalita si Deus sa mahinang boses. Tinanong nito kung maaari rin ba siyang maging kasing lakas ni Alan. Parang tinamaan ng kidlat si Alan. Ang pinakabatang naging Master Knight ay kinikilala ang lakas niya. Agad niyang naisip na baka mukhang impressive lang sa labas ang magic niya. Alam niyang kahit bago pa bumaba ang mga Diyos, napaka-espesyal na ng kakayahan ng mga taong magiging bahagi ng 5 Great Sins. Si Deus mismo ay may napakalaking talento sa espada. Para sa kanya, oras lang ang kailangan para lumakas. Matapos mag-isip sandali, sumagot si Alan. Kaya niyang maging malakas, basta magsikap siya. Kung magpupursage, maaabot niya ang kahit anong taas na gusto niya. Nagulat si Deus at muling nagtanong kung totoo ba iyon. Tumango si Alan. Sinabi niyang si Deus ay isang batang pinagpala ng talento. Huwag na raw itong mag-isip ng sobra. Pagkatapos, bahagya siyang kumaway at naghanda ng umalis. Pero bago pa makalayo si Alan, muli siyang tinawag ni Deus. May isa pa itong tanong. Bakit daw laging humihingi ng tulong si Alan, imbes na mag-utos? Lumaki ang mga mata ni Deus sa sagot. Sinabi ni Alan na hinding-hindi siya mag-uutos sa sarili niyang pamilya. Napatulala si Deus. Maya-maya, yumandar na ang karwahe ni Count Palacio, marahang umuungol ang mga gulong habang palayo ito sa tirahan ni Deus. Sa loob ng karwahe, napasandaw si Alan at muling nalunod sa pag-iisip. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mata at mahina siyang bamulong. Hindi niya akalaing hanggang ngayon, iniisip pa rin ni Deus na may ibang motibo ang pagtulong niya. Sa simula, oo, gusto niyang pigilan ang paggising ng 5 Great Sins. Pero ang dahilan kung bakit niya ginastos ang sarili niyang pera para suportahan sila ay simple lang. Kabutihan. Doon niya tuluyang naintindihan kung bakit sinasabi ng iba na ang pagiging magulang ay isang trabahong walang kapalit. Samantala, dumilim na ang gabi sa tirahan ni Deus. Mag-isa siyang nakaupo sa kanyang silid, nakatitig sa mga reg-along nakapaligid sa kanya. Napabuntong hininga siya ng mahaba. Mahina niyang sinabi na sumunod siya kay Alan para suklian ang kabutihang natanggap niya. Pero parang mas marami pa siyang natanggap na kabutihan pabalik. Dahan-dahan niyang sinubukang gayahin ang mga handsill ni Alan. Matigas ang galaw ng mga daliri niya. Pagkatapos, inihampas niya ang kamay niya pasulong at binigkas. Front line of silence. Inangat baba niya ang kamay, ginagaya ang mga galaw na minsan niyang nakita. Pagkatapos, bahagya siyang umubo at inayos ang sarili, pinananatili ang kanyang dignidad. Sa kaibuturan ng isip niya, naisip niya, siguro napakaganda ng pakiramdam na magkaroon ng talentong pangmahika tulad ng sa kanya. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating si Alon sa sarili niyang tirahan. Bumaba siya mula sa karwahe na may halong emosyon. Sa huli, nakabalik din siya sa tahanang matagal niyang na-miss. Ngunit nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto ng kanyang study room, agad nagdilim ang kanyang mukha. 3 buwan siyang nawala, at ngayon, ang silid ay puno ng bundok ng mga dokumento na maayos na nakasalansan at naghihintay sa kanya. Biglang bumagsak ang pagod sa kanyang isipan. Nagpasya si Alon na ipagpaliban muna ang lahat at magpahinga. Kinabukasan, nang bumalik siya sa silid, tila ngumingiti sa kanya ang mga tambak na papeles, parang pugad ng trabaho na matiyagang naghintay sa kanyang pagbabalik. Pagkakita niya roon, agad niyang isinara muli ang pinto. Tumalikod siya at napabuntong hininga ng mahaba.
Bumulong siya na sa isang sandali ay napagkamalan pa niyang sariling silid niya iyon. Naisip pa nga niyang lumayo na lang na parang wala siyang nakita. Ngunit tumigil ang kanyang mga hakbang. Ang bigat ng responsibilidad sa kanyang dibdib ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong tumakas. Sa huli, bumalik si Alon sa kanyang mesa. Tila determinado ang kapalaran na pagtrabahuhin siya na parang walang kapagurang kabayo. Patuloy na gumalaw ang kanyang selyo at panulat sa mga papel. Nagpasya siya na kapag natapos na ang lahat, magbabakasyon siya ng maayos. Sa kaibuturan ng kanyang isip, napaisip pa siya kung posible pa bang mabuhay ng mapayapang buhay bilang isang maharlika kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Sa madaling salita, natapos din niya ang lahat ng trabaho. Bilang gantimpala sa sarili, kumuha si Alon ng isang linggong bakasyon. Ginugol niya ang kanyang pahinga kasama ang kanyang mga tapat na gwardya. Para sa kanya, wala nang mas kaaya-aya kaysa sa tahimik na buhay na may kasamang saganang kayamanan. Ngunit kakaiba, ang isang linggong bakasyong iyon ay lalo lamang nagbigay sa kanya ng stress. Nakaupo lang siya sa kanyang upuan na may malungkot na mukha, naglalaro ng kaunting mahika sa kanyang mga daliri, hindi alam kung ano ang gagawin. Mukhang naging bahagi na ng kanyang pagkatao ang pagiging workaholic. Hindi tumitigil ang kanyang isipan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga imahe ni Altres, ang blue ones, ang black ones, at marami pang misteryo. Sa huli, nagpasya siyang muling pag-isipan ang mga sinabi ni Altres. Minsan ay sinabi ni Altres na si Alon ay isang taong nakaaalala ng mga hand sign at mga lihim ng isang nakalimutang dakilang Diyos. Sa totoo lang, alam ni Alon na narinig na niya ang tungkol sa mga hand seal at misteryo nito noon. Ngunit hanggang doon lang ang alam niya. Ang talagang gumugulo sa kanyang isip ay ang isa pang pangalan ni Altres. The Wicked One. Hindi niya maintindihan kung bakit may nakalimutang pangalan si Altres, nakahawig ng mga pangalan ng mga Diyos sa silangan. Bukod pa rito, iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang may isang nilalang na biglang humikab at pagkatapos ay unti-unting naglaho sa pag-iral. Gayunpaman, may mas mabigat pang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit lumitaw ang Outer God sa lugar na iyon? Kung may isang Outer God na nakababa sa mundong ito, ibig sabihin posible ring may iba pang makapasok. Habang iniisip iyon, nagsimulang sumakit ang ulo ni Alon. Gayunpaman, alam niyang hindi pa rin iyon kasing delikado ng paparating na banta ng 5 great sins. Kahit papaano, kapag may Outer God na bababa sa mundo, kadalasan ay may mga palatandaan muna bago ito mangyari. Muling binuksan ni Alon ang kanyang personal na notebook. Sa totoo lang, gusto talaga niyang pumunta sa Kaara. Pero kahit alam niya kung saan ito matatagpuan, hindi siya maaaring basta na lang pumunta roon. Ang notebook ay naglalaman ng mga tala tungkol sa psychedelia. Isinulat niya iyon upang hindi niya makalimutan ang mahahalagang detalye. Sa isa sa mga pahina ay may paliwanag tungkol sa belt na ibinigay ni Altres. Nakasulat doon na ang Kaara ay isang makasaysayang lugar na nakatago sa loob ng secret dungeon ng colony. Ayon sa background story, naalala ni Alon na ang dungeon na iyon ay natuklasan 3 taon bago umalis ang protagonist sa kanyang nayon. Ibig sabihin, 3 taon bago magsimula ang mga pangyayari sa laro. Napaisip si Alon kung ang taong iyon ay maaaring ngayong taon. Ang problema, hindi pa ito natutuklasan ng mga explorer. Kung pupunta siya roon ngayon, baka lalo lang niyang guluhin ang takbo ng mga pangyayari. Habang malalim pa sa pag-iisip si Alan, dumating si Evan upang tawagin siya. Kinusot ni Evan ang kanyang mga braso habang nagrereklamo sa lamig ng silid. Nagtanong siya kung ang pagbaba ng temperatura ay dahil sa magic. Sandaling tumigil si Alan bago tahimik na nagsabi na malamang ay lumakas ang kanyang magic. Mukhang nagbunga na ang mga pananaliksik na ginawa niya noong bakasyon. Pagkatapos ay nagbigay si Evan ng isa pang ulat. May bagong natuklasang lihim na lungsod sa rehiyon ng colony. Pagkarinig niyon, natulala si Alan. Bahagyang nakabukas ang kanyang bibig sa gulat. Lumipat ang eksena sa regular na pagpupulong ng Blue Moon. Ipinaliwanag ng narrator na ang semi-annual meeting ng Blue Moon ay ginagawa gamit ang crystal balls. Karaniwan, ang mga meeting na iyon ay natatapos sa loob lamang ng 10 minuto. Sa karamihan ng meeting, halos hindi nagsasalita si Days. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ng atmosphere. Si Solong ang unang nagsalita.
Nabanggit niyang may narinig siyang tsismis na ang Great Moon ay bumisita sa Caliburn. Dahil sa curiosity, tinanong niya si Deus kung ano ang nangyari noong naroon ang Great Moon. Sa wakas ay nagsalita si Deus. Nagkataon daw na may gusto rin siyang ikwento tungkol sa Great Moon. Nagulat agad sina Radan at Sir Ong. Ang Days na karaniwang tahimik sa meeting ay biglang nagsimulang magsalita ng tuloy-tuloy. At doon nagsimula ang tinatawag na Yapong Final Boss. Sa loob ng halos 50 minuto, masiglang ikinwento ni Days ang lahat. Ikinwento niya kung paano, nang nasa bingit na ng desperasyon ng lahat, ay lumapit mag-isa ang Great Moon at hinamon ang Outer God sa isang duel. Naniniwala pa si Days na parang nahulaan na ni Great Moon ang buong pangyayari at pinaghandaan ito ng maaga. Binanggit din niya ang Sacred Duel, na noong una ay mukhang kakaiba, ngunit kalaunan ay tila malinaw na alam na ni Great Moon ang lahat mula sa simula. Habang tumatagal ang kwento na halos 1 oras ng tuloy-tuloy, nagsimulang mina si Radan. Si Ray naman ay mukhang malapit ng himatayin. Samantala, si Sang ay sumuko na lang at sinubukang ipaalala na lumalagpas na ang usapan sa normal na oras ng meeting. Ngunit may sobrang seryosong mukha si Days nang sabihin niyang, hindi pa natin naaabot ang pinakaimportanteng bahagi. Ayon sa kanya, walang sinuman ang makakahula sa huling pag-atake. Walang sinuman, maliban kay Great Moon. Nagpatuloy pa ang kwento. Sa kalaunan, nakatulog na sina Radan at Rai sa kanilang mga upuan. Samantalang si Sir Long ay nagsimulang mahilo. Sa isip niya, nagdasal pa siya na sana ay mamagitan si Yusha upang pigilan si Days. Ngunit nabigo ang pag-asang iyon. Sa halip, mukhang natutuwa pa si Yusha sa kwento ni Days. Isang eleganteng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinabi niya, talagang kahanga-hanga ang nilalang na tinatawag na Great Moon. At nang makita ni Sir Long na enjoy si Yusha sa kwento, lalo lamang lumala ang sitwasyon. Sa madaling salita, 2 oras na ang lumipas at ang tatlo ay mukhang pagod na sa espiritu. Sa wakas, tinapos ni Days ang kanyang kwento. Nang mapagtanto niyang napahaba na siya ng sobra sa pagsasalita, nagpaalam siya at sinabing muli silang magkikita pagkalipas ng 6 na buwan. Tinanggap ni Yusha ang pagtatapos ng usapan na may banayad ng ngiti, at pinuri pa si Days sa pagsasabing napaka-exciting ng kanyang kwento. Ipinahayag ng tagapagsalaysay na ang pulong na iyon ay tumagal ng 3 oras, isang record na hindi pa kailanman naabot sa buong kasaysayan ng mga meeting ng Blue Moon. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa Palacio Residence. Kasama si Evan, pumasok si Alan sa kanyang silid. Sa loob, halos bawat sulok ay puno ng mga regalo. May malalaki at maliliit na kahon na maayos na nakasalansan. Binuksan ni Evan ang isa sa mga kahon. Sa loob nito ay may artifact mula sa pinakamalalim na palapag ng Libiri. Sa gulat, sinabi niyang ang isang item pa lamang na iyon ay sapat na ang halaga upang makabili ng isang buong mansyon. Habang hawak ang ilang regalo, inamin ni Alan na wala siyang ideya kung sinong mga maharlika ang nagpadala ng mga iyon. Ang mga liham na kasama ng mga regalo ay hindi rin pangkaraniwan. Sigurado si Alan na kumalat na ng malayo ang magagandang tsismis tungkol sa kanya. Karamihan sa mga maharlika ay nagsusulat tungkol sa paghanga nila sa ginawa niyang pagsadyap sa mga knight sa Hilagang Kontinente, isang pangyayaring umalangaw-ngaw sa buong Caliburn. Ngunit para kay Alan, may isang aral na kailangang matutunan ng bawat maliit na negosyante tulad niya. Tanggapin kung ano man ang ibinibigay. Lumipas ang 1 pang linggo. Bumalik si Evan sa silid ni Alan, dala na naman ang panibagong mga regalo. May pagtatakang sinabi niya na 1 buong linggo na ang nakalipas ngunit hindi pa rin tumitigil ang pagdating ng mga regalo. Nagulat din si Alan nang marinig iyon. Sa loob-loob niya, naisip niyang ang pagkakilala lamang sa isang Master Knight ay nagdala sa kanya ng napakaraming benepisyo. Bilang isang ama, nakaramdam pa nga siya ng pagmamalaki na may anak siyang tulad ni Deus. Dahil doon, nagpasya siya sa puso niyang patawarin si Deus sa kasalanang hindi man lang siya kinontak kahit 1 beses. Ngunit lalo pang naging kakaiba ang sitwasyon pagkalipas ng 1 buwan. Patuloy pa ring dumarating ang mga regalo ng walang tigil. Naisip ni Alan na marahil ay kailangan na niyang ibalik ang ilan sa mga sobrang mamahalin. Kung magpapatuloy ito, baka maging nakakahiya na ang sitwasyon. Sa simula ng tag-init, sa wakas ay unti-unting bumagal ang pagdating ng mga regalo. Lumipat ang eksena sa Tyria,
ang kabisera ng kaharian ng Asteria, kung saan gaganapin ang isang Grand Assembly. Isa-isang dumating ang mga maharlika. Mula sa likuran ng karamihan, nagmamadaling naglakad si Alan upang makahabol. Pawis ang kanyang mukha habang mabilis siyang sumusulong. Sa isip niya, naiinis siya sa sarili. Sa paanong paraan ay nahuli siya sa kanyang pinakaunang pagpupulong. At ang huling bagay na gusto niyang mangyari ay makatawag ng pansin. Habang nakikita si Alan na nagmamadali, napangiti ng bahagya si Evan. Bihira niyang makita ang kanyang Panginoon na naglalakad ng ganoon kabilis. Sa paraan ng paggalaw nito, malinaw na talagang nagmamadali si Alan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, may napansin si Evan na kakaiba. Tiningnan niya ang mga maharlika na kanina lamang ay nasa labas pa. Unti-unti, parang sinusundan nila ang kanyang Panginoon, halos hindi na mamalaya na tinutugma nila ang kanilang bilis sa paglalakad ni Alan. Samantala, tahimik na sumilip si Alan sa loob ng meeting room. Bahagya siyang nalito nang mapagtanto niyang hindi pala siya nahuli. Sinuri niya ang ayos ng upuan sa loob. Ang Royalist faction ay nasa kaliwa habang ang Noble faction ay nasa kanan. Na-research na niya ang seating arrangement bago siya dumating. Kung ganoon, ang gitnang bahagi ay malamang para sa moderate faction. Hindi na siya nag-isip ng matagal at pumili ng upuan sa pinakalikod. Para sa kanya, ang pag-upo sa likod ay palaging pinakaligtas na opsyon. Ngunit nang lumingon siya, nagulat siya nang makita ang mga maharlika na nakatingin sa kanya ng malalaki ang mata. Nalito siya, ilang minuto lamang ang nakalipas ay nasa labas pa ang lahat ng iyon. Naging hindi komportable si Alan sa kanilang mga titig. Agad na tumayo si Alan at lumipat sa ibang upuan. Inakala niyang ang kakaibang pagtitig ng mga maharlika ay dahil pinili niyang umupo sa likod, kaya nagpasya siyang umupo na lang sa gitnang hanay. Ngunit kakaiba pa rin. Patuloy pa ring sinusundan ng matatalim na tingin ng mga maharlika ang bawat galaw niya. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng awkwardness. Sa huli, nagpasya siyang umupo na lang sa pinakaharap na hanay. Sa madaling salita, kalaunan ay umupo na rin ang lahat ng maharlika sa kani-kanilang lugar. Nakaupo si Alan sa harap na may walang emosyon na mukha. Sa loob-loob niya, bamulong siya sa sarili na marahil ay hinihintay lang ng lahat na pumasok siya dahil walang gustong umupo sa front row. Iginagala niya ang kanyang mga mata sa buong silid. Napaisip siya kung ano ba talaga ang kaibahan ng pag-upo malapit sa mga faction leaders sa ganitong klaseng pagpupulong. Nakaupo na rin ang host, at hindi nagtagal ay nagsimula na ang Grand Assembly. Sa malakas na boses, binuksan niya ang pulong at gumawa ng isang anunsyo. Isang bagong faction na tinatawag na Kalpa ang opisyal na nabigyan ng voting rights sa council. Ang faction na ito ay pamumunuan ni Count Palacio bilang chairman ng Kalpa. Sa sandaling marinig yun, lumaki ang mga mata ni Alan sa gulat. Agad siyang lumingon sa likod, iniisip kung siya lang ba ang taong walang alam sa balitang iyon. Sa pinakalikurang hanay, nakita niya sina Loria at Kalia na nakangiting malapad sa kanya. Napuno ng mga tanong ang isip ni Alan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang ngiti ng dalawang babae. Ang mas lalo pang nakapagpabagabag sa kanya ay ang katotohanang magkatabi silang nakaupo, na parang matagal na nilang napagkasunduan ang lahat. Biglang nagsimulang sumakit ang ulo ni Alan. Napakaraming tanong ang sumulpot sa kanyang isip. Talaga bang nagbunga ang alyansa ng Zenonia at Alias sa paglikha ng isang bagong faction? At kung ganoon man, anong klaseng faction ito? Kahit ang pangalang Kalpa ay pamilyar man lang sa kanya. Sa pagkakaalam niya, ang alyansa ng dalawang panig ay hindi dapat magtatagal. Para kay Alan, ang buong sitwasyong ito ay walang kahit kaunting sense. Habang nalilito pa siya, muling nagsalita ang host at tinawag ang kanyang pangalan. Tinanong niya kung si Count Palacio, bilang chairman ng Kalpa faction, ay may nais bang sabihin. Parang tinamaan ng kidlat si Alan sa sinabi. Sa loob ng isip niya, nagtanong siya ng hindi sigurado. Ako ba talaga ang chairman ng Kalpa faction? Napilitan siyang lumunok. Ang malamig na pawis ay nagsimulang damaloy sa kanyang mukha habang unti-unti niyang napagtanto ang katotohanan. Nakatayo siya ngayon bilang pinuno ng isang faction na hindi niya kailanman planong likhain. Samantala, sa likod niya, patuloy na nakangiti sina Loria at Kalia, pinapanood siya na may malalim at makahulugang ekspresyon.